Nagsimula ang pelikula sa malayong hinaharap, kung saan ang mga aksyon ng sangkatauhan ay nagdulot ng malawakang pinsala sa kalikasan, kabilang ang pagkatunaw ng Arctic Polar Cap na dulot ng global warming. Nagresulta ito sa malaking sakuna at paghihiwalay ng mga tectonic plate na pawang nagbunga ng paglitaw ng mga mabangis na nilalang na kilala bilang mga breaker. Ang mga nilalang na ito ay naglubog sa sibilisasyon ng tao sa kadiliman dahil ang kanilang virus ay tumatarget sa Y chromosomes at ginagawang mga walang isip na alipin ang karamihan sa mga lalaki na kilala bilang hybrids. Bilang resulta, ang bilang ng mga lalaki ay lubhang nabawasan, kaya ang mga kababaihan ang humalili sa digmaan upang ipagtanggol ang natitira sa sibilisasyon. Ang mga kababaihan ay maaari ring maging hybrid, ngunit ito ay bihira at mas matagal bago sila mag-transform pagkatapos mahawa. Lumipat ang kwento sa isang matapang na babaeng commander na nagutos sa kanyang hukbo na sindihan ng mga flare upang lumiwanag ang lugar. Pagkatapos ay sumulong sila upang harapin ang breaker na sumusugod mula sa kadiliman. Walang takot nilang inilunsad ang pag-atake na may kasamang malakas na sigaw ng digmaan habang nakatayo ang commander sa frontline. Ang eksena ay napunta sa anak na babae ng parehong commander, si Willa, na nagtatanong sa kanyang ama tungkol sa pinagmulan ng mga nilalang. Ipinaliwanag ng tatay kung paano tinunaw ng sangkatauhan ng yelo at sinira ang mga kagubatan na naging sanhi ng mga puwang na kilala bilang Stitch na nagbigay daan sa paglitaw ng mga dayuhang nilalang. Ikinwento rin niya kay Willa ang kwento ni Kodiak, isang mandirigma na nakapatay ng 100 breaker sa isang hataw lamang ng kanyang palakol. Kasabay nito, dumating din ang nanay at ikinwento niya sa kanyang anak ang kagandahan ng daigdig bago ito nawasak. Ang eksena ay nagpapatuloy sa ika-15 karawan ni Willa, kung saan nagdiwang ang pamilya sa isang cake at binigyan siya ng nanay ng ginantsilyong sombrero bilang regalo. Samantala, binigyan ng tatay si Willa ng ginantsilyong manikang aso, umaasang balang araw ay makakahanap sila ng totoong aso. Ngunit naputol ang masayang sandali nang dumating ang isang sundalo na nag-anunsyong hindi ligtas ang kampo at kailangan nilang lumikas sa lugar. Nang walang pag-aaksaya ng oras, hiniling ng tatay kay Willa na mag-impake ng mahalagang gamit na sinunod naman ng dalagita. Nagtungo ang mga residente sa sasakyan ng paglikas at sa kasamaang palad, kinailangan ng nanay na pamunuan ng convoy kaya nahiwalay siya kay Willa at sa tatay. Hiniling niya sa kanyang anak na sundin ng kanyang ama bago umalis na sinangayunan naman ni Willa. Sa loob ng sasakyan, napakatensyonado ng kapaligiran at upang mabawasan ng pagkabalisa, sinubukan ng isa sa mga sundalo na ipaliwanag kung bakit mga lalaki lamang ang inaatake ng virus. Ayon sa kanya, ang nervous system ng babae ay mas komplikado at ang pag-unawa sa mga babae ay talagang mahirap habang ang utak ng lalaki ay mas simple at mas madaling mahawa. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Willa tungkol kay Kodiak at ang ilan ay naniniwala na nakapatay siya ng 300 breaker habang iniisip ng iba na may alaga siyang oso na tumutulong sa kanya. Ilang sandali pa, nakatulog si Willa sa mga bisig ng tatay, ngunit agad siyang nagising dahil sa ingay ng putok ng baril. Sinenyasan siya ng tatay na manahimik habang lumilipat ang mga sundalo upang palakasin ang hanay. Mabilis na naging magulo ang sitwasyon ng kalagkarin ng nilalang ang isang babae gamit ang mahahabang kuko nito at sinimulang patayin ang sinumang nagtatangkang tumakas. Bagamat pinaputukan nito ng mga sundalo, ang nilalang ay mapipigilan lamang sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo, kaya ang kanilang mga pag-atake ay walang gaanong epekto. Si Willa na takot ay nagtago sa ilalim ng truck kasama ang kanyang ama nang biglang lumapit ang isang breaker upang atakihin sila. Ngunit sa tamang oras, sa wakas ay dumating ang nanay at pinutol ang ulo ng nilalang upang iligtas sila. Sunod, agad na inutusan ng nanay ang lahat ng mga nakaligtas na tumakbo sa kagubatan. Sa gitna ng pagtakas, napilitan ng sundalo na barilin ng matandang lalaki na nagsisimula ng mag-mutate dahil sa impeksyon. Isa pang dagundong ang narinig sa di kalayuan na nagudyok sa nanay na ipadala ang mga nakaligtas patungo sa susunod na lokasyon habang siya at ang kanyang mga hukbo ay lalaban sa paparating na pag-atake. Ayaw umalis ni Willa nang wala ang kanyang ina, ngunit ipinaliwanag ng uli na kailangan siya ng mga taong ito at hindi niya sila maaaring iwanan. Nangako siyang sasamahan sila sa loob ng ilang araw, kaya't si Willa na umiiyak ay atubiling nagpaalam at umalis kasama ang tatay. Pagkatapos, dinala ng tatay si Willa sa baybayin at isiniwalat na naghanda siya ng isang maliit na bangka upang dalhin ang kanyang anak sa mas ligtas at liblib na isla. Ngunit bago pa sila makalis, nakarinig sila ng mga sumisigaw ng tulong mula sa kagubatan at nais tumulong ni Willa, ngunit pinigilan siya ng tatay. Di nagtagal, lumitaw ang isang lalaki at tinanong kung kanila ang bangka, ngunit nagsinungaling ang tatay at sinabing hindi. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng lalaki at agad na tinutukan sila ng baril, pinilit silang isama siya. Pagkatapos ay napansin ng tatay ang mga marka ng kuko sa likod ng lalaki at napagtanto na ang lalaking ito ay malapit ng mag-mutate. Sa pamamagitan ng pagkukunwaring maghahanap ng gas, isinama niya ang lalaki palayo sa lugar at pinatay ito gamit ang kutsilyo. Pagbalik ng tatay sa bangka, tinanong ni Willa ang tungkol sa lalaki, ngunit sinabi niyang natakot ang lalaki at tumakbo palayo. Sumakay ang dalawa sa bangka at naglayag patungo sa ligtas na isla, bagamat limitado ang supply ng pagkain dito. Ang eksena ay nagpatuloy sa isang taon, kung saan nakita natin si Willa na nakaupo sa tuktok ng isang burol, pinapanood ang mga pagsabog na dulot ng mga labanan sa mainland. Di nagtagal, isang ibon ang lumipad, kaya umakyat si Willa sa isang matarik na bangin at nakakita ng pugad na naglalaman ng 4 na itlog.
Kumuha siya ng 3 itlog at pagkatapos ay bumalik sa tatay upang ipakita ang mga ito, ngunit pinagalitan siya nito dahil sa pag-akyat sa bangin, na lubhang mapanganib. Ngunit ikinatwiran ni Willa na napakalakas niya, kaya upang patunayan ito, nagsimula siya ng maliit na labanan sa kanyang tatay gamit ang kahoy na patpat. Sa kabila ng pagkakaroon ng matagal ng pinsala, madaling naiwasan ng tatay ang kanyang mga atake at nagawang manalo sa bawat pagkakataon. Nang gabing iyon, labis na namimiss ni Willa ang nanay, lalo na ang paraan nito sa pagtirintas ng kanyang buhok noon. Para pasayahin siya, sinubukan ng tatay na itirintas ang kanyang buhok at nakakagulat na naging maganda ang resulta na nagpangiti kay Willa. Muling sinimulan ng tatay ang pagkukwento tungkol sa malamat na si Kodiak at kung paano siya ang unang nakakita sa Stitch na sumisira sa lupa. Ngunit hindi siya natakot at buong tapang na nilabanan ng mga nilalang gamit ang kanyang palakol at dahil sa kanya, natutunan ng sangkatauhan kung paano patayin ang mga breaker na ito na sa pamamagitan ng pagwasak sa kanilang utak. Humanga si Willa dito at nagsimula siyang maghinala na ang kanyang sariling ama ay maaaring si Kodiak, ngunit pinawalang saysay niya ang ideya. Kinabukasan, nag-alala ang tatay na ang mga mutated na nilalang ay maaaring lumangoy patungo sa kanilang isla, kaya nagtanim siya ng mga bomba sa baybayin. Pagkatapos, pinagmasdan nila ni Willa ang karagatan gamit ang binocular at nakita ang isang breaker na gumagala sa ibabaw ng tubig. Ipinaliwanag ng tatay na ang nilalang ay walang mga mata, ngunit mayroon itong mas matalas na pandama. Ang mga ito ay mas matalas kaysa sa pandaman ng tao, at maaari rin silang makipag-usap sa mga hybrid sa pamamagitan ng isip na parang mayroon silang iisang kaisipan. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ng tatay ang pagsasanay kay Willa na pagtanto na balang araw ay hindi na niya mapoprotektahan ng kanyang anak. Masigasig din na natututo ang bata at ang mga galaw nito ay lalong nagiging katulad ng kanyang nanay. Kinahapunan, habang nagtatrabaho sa hardin, biglang natuklasan ng tatay ang isang ligaw na strawberry na matagal nang pinaniniwala ang naglaho. Ibinigay niya ito kay Willa at ang sandaling iyon ay naging isang pambihirang sandali ng kaligayahan para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, habang umiigib ng tubig, nagulat si Willa sa isang figura at mabilis na itinaas ang kanyang sandata. Ngunit ito ay isa lamang batang babae na katulad niya, na dahan-dahang nagsimulang maglakad patungo kay Willa. Nataranta si Willa dahil napapalibutan ng mga nakatanim na bomba ang lugar at sumugod upang balaan ang bata. Mabuti na lang at huminto ang bata sa oras at niyakap niya si Willa habang umiiyak. Pagkatapos ay ginabayan siya ni Willa palabas sa mapanganib na lugar at dinala siya sa isang lihim na kuweba. Matapos siyang pakalmahin ni Willa gamit ang tubig at maliit na apoy, ipinakilala ng bata ang kanyang sarili bilang si Rosie at ipinaliwanag na namatay ang kanyang pamilya matapos lumangoy ang isang breaker at salakayin ng kanilang bangka. Si Rosie lang ang nakaligtas at nagsimulang umiyak sa takot, kaya binigyan siya ni Willa ng pagkain at nagpasyang manatili muna sa kanya. Kinagabihan, nagising si Willa mula sa isang bangungot at agad na nagmadaling bumalik sa kanyang tahanan habang natutulog pa rin si Rosie. Pagdating niya, muntik na siyang barilin ng tatay sa pag-aakalang isa siyang nanghihimasok, ngunit napigilan niya ang sarili. Labis siyang nag-alala at tinanong kung saan siya pumunta, ngunit nagsinungaling si Willa at sinabing nakatulog lang siya dahil sa pagod. Nag-alala ang tatay at ipinaalala sa kanya na nauubusan na sila ng supply ng pagkain at lumalala na ang panahon. Nang gabing iyon, matapos matiyak na tulog na ang tatay, kumuha si Willa ng pagkain at tumakbo pabalik sa kuweba. Ibinigay niya ang pagkain kay Rosie, na sabik na nagsimulang kumain, at ipinakita rin niya sa kanya ang isang libro na naglalarawan kung ano ang itsura ng mundo noon bago lumitaw ang mga breaker. Pagkatapos ay pinag-usapan ng dalawa si Kodiak, at naniniwala si Rosie na patay na si Kodiak, kung hindi, naroon pa rin siya at nananalo sa mga laban. Ngunit hindi sumang-ayon si Willa at sinabing hindi kayang gawin ni Kodiak ang lahat ng mag-isa at kailangan niya ng isang koponan para manalo sa laban. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, ibinigay ni Willa kay Rosie ang kanyang paboritong sombrero at manika at umuwi bago magbukang liwayway. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng tatay ang pagsasanay kay Willa at humanga sa lumalaking kasanayan ng kanyang anak. Gayunpaman, naantala ang pagsasanay nang biglang bumagsak ang tatay sa lupa, kaya sumugod si Willa upang tulungan siya. Lumalabas na ginugutom niya ang kanyang sarili at sadyang binawasan ng kanyang kinakain para makapagpatuloy si Willa. Matapos dalhin ng tatay sa bahay, nagalok si Willa na magluto ng sopas, ngunit tumanggi siya at sinabing kailangan nilang magtipid hanggang sa bumalik ang nanay. Gayunpaman, pagod na si Willa sa paghihintay at sinabing ayaw na niyang manatiling nakakulong sa isla at gusto na niyang lumaban tulad ng kanyang ina. Hindi sumang-ayon ng tatay na humantong sa maikling pagtatalo. Matapos kumalma, binuksan niya ang isang kahon at kinuha ang kanyang lumang espada na ibinigay niya sa kanyang anak. Agad na napaiyak si Willa dahil mula pagkabata, ang tanging gusto niya ay maging isang mandirigma tulad ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, bumalik si Willa sa kuweba upang makita si Rosie at bigyan ng pagkain, ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi niya mahanap ang babae kahit saan. Bukod pa rito, nawasak din ang kanyang sombrero at manika na ipinagtaka ni Willa. Napansin niya si Rosie sa di kalayuan na tinawag ito, ngunit sa kasamaang palad, ang batang babae ay nag-transform bilang isang hybrid matapos mahawa at nagsimulang umungol. Si Willa na natataranta ay bumagsak sa takot habang lumalapit ang nilalang sa kanya at tila tapos na ang lahat para sa kanya. Ngunit sa tamang oras, lumitaw ang tatay at sinimulang barilin ng nilalang, bagamat nawala itong epekto at mabilis na naubusan ng mga bala.
Sa desperasyon, nagawa ng tatay na saksakin ang ulo ng nilalang gamit ang kanyang espada at durugin ang utak nito at tuluyang naalis ang banta. Humingi ng tawad si Willie sa kanyang ama, sinabing gusto lang niyang tulungan ng bata. Gayunpaman, sinabi ng tatay na wala ng oras dahil malamang ay nagpadala ng signal ang hybrid sa iba pang mga grupo at dapat silang umalis kaagad bago pa masakop ang isla. Kasunod nito, nagmadali ang dalawa sa gilid ng isla kung saan naroon ang bangka, ngunit hindi nagtagal ay nagpahinga sila sa daan dahil sa mahinang kalusugan ng tatay. Sa panahong ito, sa wakas ay sinabi ni Willa sa kanya ang impormasyong nakuha niya mula kay Rosie na maaari na ngayong lumangoy ang mga breaker. Ikinabahala ito ng tatay at agad niyang binilisan ng kanyang takbo, tinatayang ang mga itinanim nilang bomba ay makakapigil lamang sa grupo ng mga 10 minuto. At gaya ng inaasahan, mula sa malayo, nakita nila ang isang nilalang na lumalangoy patungo sa kanilang isla na nag-iwan sa kanila ng takot. Di nagtagal, sumabog ang mga bomba at isang pagsabog ang yumanig sa lupa na sinundan ng isang nakakatakot na dagundong. Pagkatapos ay tumakbo sila patungo sa nag-iisang tulay na kahoy na bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pagsasanay. Tumawid si Willa nang walang anumang problema, ngunit nang makarating siya sa kabilang panig, nakita niya ang isang breaker na umaatake sa kanyang ama. Agad na bumalik si Willa at iwinasiwas ang kanyang espada dito hanggang sa wakas ay nagawa niyang pugutan ng ulo ang nilalang. Ngunit buo pa rin ang utak ng nilalang na nagpapahintulot sa katawan nito na muling bumangon. Sinimulan nitong atakihin si Willa, ngunit sa tamang oras, winasak ng tatay ang ulo nito at sinira ang utak na tuluyang napatay ang nilalang. Dahil dito, muling tumakbo ang dalawa at nang makarating sila sa dalampasigan, biglang huminto ang tatay at binigyan si Willa ng mga tagubilin kung paano paandarin ang bangka. Nalilito si Willa, kaya ipinakita ng tatay ang sugat sa kanyang katawan na nagpapakita na siya ay nahawaan at wala ng gaanong oras bago siya magbagong anyo bilang isang hybrid. Labis itong ikinalungkot ni Willa at tumanggi siyang umalis nang wala siya, ngunit hinimok siya nito na magpatuloy sa paggalaw at sinabing pipigilan niya ang mga breaker. Sa sandaling ito, nagsimulang sumulong ang mga breaker, kaya nagmadali si Willa upang itulak ang bangka sa dagat. Nagsimula itong gumalaw noong una, ngunit bigla itong natigil, na nag-iwan kay Willa sa isang desperadong sitwasyon. Ang mas malala pa, nagsimula nang magpakita ang tatay ng mga palatandaan ng mutation, kaya napagtanto ni Willa na maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili. Gamit ang nanginginig na mga kamay ngunit matatag na determinasyon, hinugot ni Willa ang kanyang espada at naghanda upang lumaban. Buong pagmamalaking pinanood siya ng tatay habang sa wakas ay naging mandirigma na siya na lagi niyang inaasam. Sa kanyang pagkabigla, nakarinig si Willa ng tunog ng aso na tumatahol mula sa dagat. Lumingon siya at nakita ang nanay na dumarating kasama ang isang grupo ng mga nakaligtas, dala ang isang buhay na aso na bahagi lamang noon ng mga kwento ng kanyang ama. Pagkatapos ay inutusan ng nanay ang mga machine gunner ng bangka na paputokan ng mga nilalang. Nang makita ito, lalong naging matapang si Willa at sinigawan ng mga nilalang na lumapit habang nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.